may isang lalaki na nagngangalang Jeff na nakatira sa Amerika na kung saan noong April 22, 2014 ay siya ay nadisgrasya at sa kanyang pagkakadisgrasya may nakita siyang isang tunnel at isang malaking puwersa ang humila sa kanya pababa at nakita niya raw ang tinatawag na impyerno at sa sobrang niyang kalungkutan na dahil siya ay nasa impyerno biglang nagliwanag daw ang nasa kanyang harapan at nakita niya ang kanyang nanay sa anyong bata na tila baga hindi siya tumanda at napangiti ito sa kanyang harapan at dinala raw siya sa langit. Pagkatapos mga kaibigan nito ay naramdaman niya raw ang napakagaan na pakiramdam at habang siya ay nag-i-enjoy sa langit bigla raw siyang nagising na siya ay nasa hospital na at pagkatapos nito ay tinanggap niya ang ating Panginoong Hesukristo bilang kanyang personal na Savior. Ang tanong ay, ano nga ba ang katotohanan patungkol sa near-death experience? At totoo ba na humihiwalay ang kaluluwa sa katawan at pagkatapos ay bumabalik ito sa mismong katawan na katulad ng ating napapanood sa mga pelikula? Atin itong pag-uusapan mga kaibigan. Kung ating mapapansin mga kaibigan, halos 9 milyon na mga US citizen ay naka-experience na raw ng near-death experience or NDE. At ayon sa statistics, 1 out of 10 na mga citizens sa US ay nakaranas na raw ng near-death experience. Ngunit ano nga ba ang binabanggit ng siyensya at ng Biblia patungkol sa near-death experience? Kung ating mapapansin mga kaibigan, ayon sa research, kadalasan daw na nagkakaroon ng near-death experience ay yung mga tao na nakaranas ng pagkabagok ang ulo o di kaya naman matindi na injury dahil sa isang vehicle accident. Binabanggit mga kaibigan ng several experts na ito raw mga kaibigan ay dahil sa kakulangan ng oxygen sa utak na dahilan mga kaibigan ng mga hallucinatory painkillers o kaya naman mga kaibigan natitrigger ito dahil sa lagnat. Dahil sa pagkakataong ito mga kaibigan, malaki ang affectation ng hallucinatory painkillers sa ating utak. At kung ating mapapansin, binabanggit mga kaibigan na isang Oxford scholar na si Michael Marsh ang patungkol sa neurophysiology ng near-death experience at kanyang nakita na ang dahilan ng tila baga humihiwalay daw ang kaluluwa sa katawan at nakakaranas ng mga hallucinations ay dahil sa mga hallucinatory painkillers. Ayon din naman mga kaibigan kay Jack Provencia, isang theologian at isang medical doctor na pinag-aralan ang patungkol sa near-death phenomenon na binabanggit niya mga kaibigan na isa sa kanyang mga pasyente sa Loma Linda, California ay kiniklaim niya mga kaibigan na sa loob ng 10 taon ay na-experience ng pasyenteng ito ang 15 times na humiwalay ang kanyang kaluluwa raw sa kanyang katawan. Ang pasyenteng ito kasi mga kaibigan ay na-diagnose ng paglaki ng kanyang pituitary tumor na isang bahagi ng kanyang utak. Ngunit pagkatapos mga kaibigan na matanggal mga kaibigan ang kanyang tumor sa kanyang pituitary gland ay nawala rin ang kanyang out-of-body experience. At kung ating mapapansin mga kaibigan, iba-iba ang mga kwento ng mga near-death experience. Meron akong nakausap na naka-experience din daw ng near-death experience at sa kanyang pagkakamatay daw, pansamantala ay siya ay napunta daw sa langit at nakita niya raw si San Pedro na may hawak-hawak na manok at pagkatapos daw siya ay hinila ni Satanas patungo sa impyerno. Kung ating mapapansin mga kaibigan, hindi natin mababasa sa banal na kasulatan ang patungkol kay Pedro na siya ay nasa langit na may hawak-hawak na manok. At ganon din binabanggit sa Biblia na wala pa mga kaibigan ang impyerno dahil ang impyerno ay sa huling mga kapanahunan pa. Kaya nga naman ano kayang impyerno ang kanyang napuntahan? Ang iba naman mga kaibigan, binabanggit nila na sila raw mga kaibigan ay napunta ng impyerno at nakita doon ang mga sikat na mga artista at mga artist na katulad ni Michael Jackson. At kung ating mapapansin mga kaibigan, binabanggit mga kaibigan ng isang research na ang mga kanya-kanyang near-death experience ay base sa kanilang mga belief. Katulad ng mga Hindu, Buddhist, Confucianist ay iba rin mga kaibigan ang kanilang mga experience patungkol
sa near-death experience at walang konkreto at nagkakaisa na kwento patungkol sa langit o patungkol sa impyerno. Kung ating babasahin mga kaibigan ang mga kwento sa Biblia patungkol sa mga experiences ng mga propeta na nagpabuhay ng mga namatay at maging sa panahon ni Hesukristo at ganoon din sa mga disipulo, ay makikita natin ito mga kaibigan na walang nakarecord na nagkwento sila patungkol sa langit. Maging si Lazaro mga kaibigan na kaibigan ni Jesus Christ, kung ating babasahin ang kanyang kwento sa libro ng Matthew, Mark, Luke and John, hindi ka makakasumpong dito mga kaibigan na pagkatapos na binuhay mga kaibigan ni Jesus Christ, si Lazaro ay nagkwento siya patungkol sa langit o patungkol sa impyerno, dahil hindi naman mga kaibigan talaga ito totoo na ang kaluluwa ay pumupunta sa langit o pumupunta sa impyerno. Lahat kasi mga kaibigan na binabanggit na report patungkol sa near-death experience sa modern literature ay kinoconsider lamang mga kaibigan na clinically dead, pero hindi talaga sila patay. Ayon mga kaibigan sa isang research sa US, nakita nila mga kaibigan na ang experience ng isang taong nahihimatay at siya ay nakakaramdam ng peace na siya raw ay naglakbay sa ibang mga dimension ay parehas din mga kaibigan ang epekto nito sa tinatawag na clinically dead na tao. Dahil kung ating lalaliman na pag-aralan ang patungkol mga kaibigan sa siyensya, ang kahuli-hulian mga kaibigan na mawawala ay ang pag-iisip. Pwedeng wala ka ng pulso o wala ka ng hininga, ngunit tumatakbo pa rin ang iyong isipan. Kaya naman mga kaibigan, para talaga makonfirm na ang isang tao ay patay, ay hindi ito makikita mga kaibigan sa ECG, sa pagche-check ng pulse o sa pagche-check mga kaibigan ng hininga, kundi ito mga kaibigan ay mache-check lamang sa EEG o electroencephalogram. Ito ang ginagamit na test mga kaibigan upang makita kung gumagalaw pa rin ang mga brainwaves sa ating utak, at kung hindi na, ibig sabihin mga kaibigan, ikaw talaga ay patay na. Ngunit kung hindi pa mga kaibigan, ay maaari na makaranas ka mga kaibigan ng tinatawag na near-death experience. Isa rin kasi ito mga kaibigan sa mga delusions ni Satanas na tayo ay linlangin na totoo na immortal ang isang tao. Ngunit binabanggit mga kaibigan sa banal na kasulatan, si Jesus lamang, ang Diyos lamang ang immortal. Wala na pong iba mga kaibigan. Genesis 2 verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kung ating mapapansin mga kaibigan, ang ating Panginoon, ginawa niya ang tao na nilagyan niya ito mga kaibigan ng hininga ng buhay. Hindi niya nilagyan mga kaibigan ang tao ng kaluluwa, kundi ang tao mga kaibigan ay naging buhay na kaluluwa dahil sa hininga ng buhay at alabok ng lupa. Kung ating mapapansin mga kaibigan, ang isang tao na namatay ay hindi uuwi mga kaibigan sa langit o kaya naman pag-alagala sa mundo. Binabanggit mga kaibigan sa Genesis 3 verse 19, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat dyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Oo mga kaibigan, ang isang taong namatay ay hindi ka agad pupunta sa langit o kaya naman pupunta sa impyerno o kaya naman sa experience mga kaibigan ng near-death experience na makita ang langit o makita ang impyerno, sapagkat ang katotohanan nito, kapag ang isang tao ay namatay, sila ay uuwi sa lupa na binabanggit sa Genesis 3 verse 19. At kung ating mapapansin mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na mabuksan ang ating mga isipan, na mabuksan ang ating pagkaunawa sa banal na kasulatan, upang sa ganun makita natin ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. Salamat kaibigan sa iyong panonood, at purihin ang ating Panginoong Diyos.